Mga kababayan, tinatawag na po na life-threatening ang kondisyon po dyan po sa may Camarines Norte dahil po sa patuloy na paglakas ng Super Typhoon Yuan. Patuloy po itong kumikilos pa west, northwestward at threaten po ito at banta rin sa ilang bahagi po ng Aurora at Polillo Islands. So aalamin po natin lahat ng mga detalye, yung mga lugar na apektado ngayon hanggang signal number 5 na po at kung eto nga ba ay hihina pagtapos niya maglandfall sa malaking bahagi po ng North Luzon. Bago ho tayo magpatuloy, kahit i-like nyo lang yung video natin, suporta na ho yun para sa akin. Maraming salamat. Sa huli pong pagtatala, ang Super Typhoon Yuan ay namataan po 110 kilometers north of Daet, Camarines Norte, or 150 kilometers northeast of Infanta, Quezon. So, ang bagyong Yuan po ay isang ganap na po na super typhoon. Pag sinabi nating super typhoon, yan po ngayon ay nagtataglay na ng hangin na 185 kilometers per hour. May pagbugso naman siya na umaabot sa 230 kilometers per hour. Pagka ganito pong super typhoon talaga, tapos yung radius niya, yung lawak ng sirkulasyon ng hangin ay umaabot pa sa 900 to 1,000 kilometers. Yung nasasakop po niya, halos buong Pilipinas ay nasasakop nito. Talagang nakakatakot po ito at life-threatening talaga na bagyo. Ang pagkilos naman ng bagyo sa mga nagtatanong pa west, northwestward, medyo mabilis, sa bilis na 30 kilometers per hour. Kaya naman po, pagdating pa ng madaling araw po ng Martes, ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero bago po ito lumabas ng PAR, ay mararamdaman natin ang bugso ng Super Typhoon Yuan ngayong gabi ho ng Linggo hanggang sa madaling araw po ng Lunes. So inaasahan, wala ho talagang pasok automatically sa lahat po ang parte, eskwelahan ng Luzon, Visayas at sa ibang parte din ng Mindanao dahil po sa Super Typhoon Yuan. Aalamin muna natin yung mga lugar po na mga susunod na dadaanan ng Super Typhoon Yuan, then yung mga signal o warning signal, lahat po yan aalamin natin. So makinig po kayong mabuti dahil maigsi lang yung update natin, parang breaking news po tayo ngayon. So eto po no, ang Super Typhoon Yuan po, mamayang alas 2 ho ng madaling araw, ang magiging lokasyon ho niya, eto na yung pinaka paglakas talaga ng bugso ng hangin niya, 30 kilometers northwest of Dagupan City, Pangasinan. So ngayon pa lamang po, mayroong ilang oras pa bago maglandfall po sa Dagupan City, Pangasinan ang Super Typhoon Yuan. Maging alerto na po yung mga kababayan natin dyan. At pagdating naman po bukas, November 10, alas 2 din ng hapon, 245 kilometers west of Bacnotan, La Union ang kanyang magiging lokasyon. So nakita nyo naman yung mga nangyayaring landfall scenario, bawat lugar po na dinadaanan ng Super Typhoon, matindi at malaking pinsala po ang naidudulot nito. Do wala naman masyadong tubig sa lugar po ng North Luzon, medyo malupa naman dyan, pero yung hangin talaga grabe, nakikita nyo naman no, kahit yung mga sasakyan, mga puno, basta Super Typhoon category at nasa signal number 5, kayang-kaya niyan, in an instant lang ay mapatumba yung mga malalaking puno. So napakadelikado po talaga. Pagdating naman po ng Martes ho ng alas 2 ng madaling araw, 240 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur ang kanyang magiging lokasyon. Gabi naman ng Martes, hapon ho ng Martes alas 2, 290 kilometers west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Yan po yung point na lalabas na siya ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng Miyerkules ng alas 2 ng madaling araw, 385 kilometers northwest of Lawag City, Ilocos Norte, nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bali ang mangyari, alas 2 ng hapon ng Martes hanggang sa Miyerkules po ng madaling araw ang paglabas nito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, isa-isahin natin yung mga lugar po na nakakaranas ngayon ng warning signal. Signal number 5, yung pinakamataas po natin sa kategorya ng Super Typhoon Yuan. Ang signal number 5 po natin, makinig ho kayong mabuti, nakataas po ito sa malaking bahagi po ng southern portion po ng Quirino, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, kasama rin po ang northeastern portion ng Nueva Ecija,
central portion po ng Aurora. Yung sa Aurora, yung mga bugso ng mga pag-uulan dyan, hangin, nararanasan na po ngayon. Kasama rin ang Polillo Islands, bahagi po ng northern portion ng Camarines Norte. Yan po yung mga kasagsagan ng talagang tinadaanan ngayon ng bagyo, no? Super Typhoon Yuan. Ang signal number 4 naman natin, eto ho, medyo malakas talagang hangin, no? Lalo na signal number 5. Signal number 4, tataglayin nito ang 118 to 184 kilometers na lakas ng hangin. Sa parte ng Luzon, ang mga apektado ng signal number 4, ang southern portion po ng Isabela, kasama po ang bahagi ng Quirino, Dareso ng Nueva Vizcaya, bahagi ng southern portion po ng Mountain Province, southern portion po ng Ifugao, Benguet, southern portion po ng Ilocos Sur, kasama rin ang La Union, Pangasinan, dares po ng Aurora, dares ng Nueva Ecija, northern portion po ng Zambales, parte ng Zambales ho, no? At yung northeastern portion po ng Tarlac, yan po yung mga lugar na apektado ng signal number 4. Kasama rin ang easternmost portion po ng Pampanga, eastern portion ng Bulacan, northern at eastern portion po ng Quezon, signal number 4 sa mga lugar na yan. Dares po ng Camarines Norte, northern portion po ng Camarines Sur, signal number 4 pa rin sa mga lugar na yan. Northern portion po ng Catanduanes. Actually mga kaibigan, pag sinabi ho natin na signal number 4, mapaminsala pa rin yan, pero mas malakas yung signal number 5. Alam naman natin yan. Pero ang nakikita natin dito, hindi pa ganoon karami yung mga lugar na apektado ng signal number 5. Hindi pa talaga actually masyadong marami. Pero pagdating po ng ngayong gabi hanggang madaling araw ho ng Lunes, andyan po yung pinaka-peak or pinaka-bugso. Kaya naman kung matutulog ho kayo, matutulog tayo, i-double check natin yung mga bahay natin. Mamaya ho, pagising natin, bahala, napakadelikado. So lagi ko ho kayong pinapaalalahanan para din po sa safety ng bawat isa at ng pamilya natin, no? Signal number 3, nakataas po sa southern portion po ng mainland Cagayan, dares ng Isabela, kasama rin po ang northwestern at central, kasama rin ang southern portion po ng Apayao. Yang mga lugar po na yan, Abra, Kalinga, dares ng Mountain Province, bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, ilang bahagi ng Ilocos Sur, dares po ng Zambales, Bataan, dares ng Tarlac, dares po ng Pampanga, ilang bahagi ng Bulacan, Metro Manila, signal number 3, may nagsasabi signal number 5 na daw, wag po tayong manakot, signal number 3 pa lang po ang Metro Manila para po sa kaalaman ng bawat isa. Meron namang signal number 5 pero hindi naman sa Metro Manila. Para din na yung mga kababayan natin dyan, hindi kabahan. Kasi iba, nananakot sinasabi signal number 5 doon sa Metro Manila. Pero sa pinaka-latest na update natin, nasa signal number 3 pa lang. So sa Cavite, ganun din, signal number 3, Batangas, dares ng Rizal, Laguna, dares po ng Quezon, Marinduque, bahagi ng Camarines Sur, dares po ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Ticas, at Burias Island. Sa Visayas, apektado ng signal number 3 ang northwestern portion po ng Northern Samar. At yung mga lugar na yan ngayon ay nakakaranas ng malalakas na hangin, signal number 3. Signal number 2 naman natin, meron itong warning lead time na 24 oras. May lakas ng hangin from 62 to 88 kilometers per hour. Bahagi ng Luzon na apektado ng signal number 2, dyan po sa Babuyan Islands. Dares po ng mainland Cagayan, dares ng Apayao, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, at malaking bahagi po ng Masbate. Sa Visayas, meron din mga signal number 2 na apektado, lalabing bahagi ng Northern Samar, northern portion po ng Samar. Yang mga lugar na yan. At signal number 1 naman natin, medyo malawak din ang mga lugar na apektado nito. Diyan sa Batanes, signal number 1, northern portion po ng Palawan, kasama ang Calamian, Cuyo, at Cagayan Silio Islands. Sa Visayas, may signal number 1 din na apektado, bahagi ng Samar, taris po ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, at sa may Antique. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao, kasama po ang Dinagat Islands at Surigao del Norte, apektado ng signal number 1. Muli ko ipapaalala sa inyo na meron po mga konting pagbabago sa kilos nga po at lokasyon nito nga pong Super Typhoon Yuan. Bahagya itong bumaba ng konti sa Eastern Visayas, kaya nga po naapektuhan ng signal number 2 ang ilang bahagi ng Visayas.
At eto, no, kung makikita nyo sa ating tinatawag na radar map o area of probability niya, pagkatapos po nito maglandfall ngayong gabi sa malaking bahagi po ng North Luzon, binanggit ko yung mga lugar kanina, pwede nyo balikan, ay babalik ito o hihina ito sa pagiging typhoon category. So from super typhoon, hihina ito sa typhoon category, pero ang typhoon category hindi pa rin siya mahinang bagyo, malakas pa rin. Pero ang maganda dito papalabas na siya ng ating landmass pero sa ating Philippine Area of Responsibility lalabas pa ang super typhoon o bagyong Yuan pagdating po ng Martes ho ng alas 2 ng hapon hanggang sa Miyerkules po ng madaling araw. Pero meron tayong nakikita dito na kapag lumabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Martes, papasok ho ulit sa loob ng ating PAR pagdating ng Thursday at lalabas naman pagdating po sa Friday ho ng hapon. So ganyan yung mga senaryo na nakikita natin sa nagiging kilos at galaw nga po ng Super Typhoon Yuan. Ngayon, yung mga nagtatanong naman na paulit-ulit dahil nga po nakataas yung warning signal number 1, 2, 3, 4 at 5, yung ibang mga lugar, hindi naman daw masyadong malakas yung mga pag-uulan sa kanila. Kasi signal number 3, 2, 4, and 5, hindi naman daw masyadong apektado. Alam nyo, ang signal warning signal, meron ho yan mga warning lead time. So, merong mga oras yan, mga duration, na kung saan doon po mararanasan yung pinakabugso o pinaka-peak ng lakas po ng epekto ng super typhoon. So, wag tayong magmadali. Yung mga pag-uulan po na ating nararanasan ngayon, yan po ay pasimula pa lamang or yun parang pauna lamang ng mga pag-ulan. Hindi man ganun kalakasan pero binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging ready at maging handa. Alam ko, no, isa din na tayo sa talagang nakakaranas ng sunod-sunod na mga bagyo, pero kung eto ay mapaghahandaan po natin as early, mas maaga, no, ay maiibsan yung mga matitinding pinsala. Kaya nga po minsan sa North Luzon, kapag malayo pa yung bagyo sa advanced weather forecast, sinasabi na natin, naghahanda na po yung iba naman hindi walang pakialam kasi nga ang lagi nasa isip puro pananakot lang daw, no. Yung mga naghahanda ng maaga, naiiwasan nila yung matinding epekto po ng super typhoon. Ang nangyayari, imbis na magkakaroon ito ng matinding epekto, naiiwasan yung mga sakuna na pwede pong mangyari o maidulot ng malalakas na bagyo. So sa ngayon, mga kaibigan ko, mag-ingat po tayo, hindi biro ang bagyong ito, life threatening ito. Ayon na rin sa Pag-asa, talagang ito ay kayang kumitil ng libu-libong buhay po. And ayon na rin sa DSWD, aabot sa 8.4 million na mga Pilipino ang posibleng maapektuhan kapag ito'y direktang naglandfall na ngayong gabi hanggang sa madaling araw po ng Lunes. Mamaya ho, mag-update po muli ako, and please don't forget po